Maraming salamat po. Yo! Hello mga kids! Hello, adults. Pinapabata ako na nga kayo, ganyan. Ganyan. Ako ngayon nandito sa inyong harapan na gusto magpakilala sa inyo. Bilang isang pasaway. Hindi, joke lang. Okay. Ito, magpapaalala na ako sa inyo. Ako si Alan. Bilang isang youth disciple ng Verbum Dei, hindi lang halata. Sinabi dito sa Luke 15, verse 4 to 7. Sige na. Imay-imayin ko lang. Kasi sinabi dito sa 4, ipagpalagay na ang isa sa inyo ay may 100 tupa at nawala ng isa sa kanila. Di ba niya iiwan siyang na siyang sa parang at hahanapin nawawalang tupa hanggang matagpuan niya ito. Sa base experience ko, para sa akin, hahanapin ko isang tupa para may balik sa tahanan ng Diyos. Kagaya na lang nangyari sa akin. Nawala rin ako, pero hinahanap ako ng Diyos hanggang makabalik sa tahanan ng Diyos. Dahil di hayaan ng Diyos na meron mawala sa kanyang mga mahal na alaga hanggang makabalik. Kaya tayo naman naghahanap sa ating mga kapatid na nawawala para maibalik sa tahanan ng Diyos. Para sa akin, bilang isang disciple, kailangan ko ibalik o hanapin ang aking mga kapatid para makita nila ulit tunay na kasayahan na kasama nila ang Panginoon. Dito naman, sa 5 naman, 15 verse 5. At kapag nasumpungan niya ito, masayang ipapatong niya ito sa kanyang mga balikat. Kagaya na lang ng ginawa ng may-ari ng tupa. Sa sobrang kagalakan, ibinasan niya sa balikat ang isang alagang tupa. Ganun din ginagawa sa natin sa tuwing tayo masaya. Kagaya na lang ginagawa sa atin ng magulang natin nung tayo mga bata pa. Diba sa sobrang kagalakan nila, kinakalong tayo nila? Dahil masaya sila sa tuwing tayo nakikitang lumalaki. Yan din ginagawa ng may-ari ng tupa kapag nahanap niya ang alaga ng tupa. Tapos, sana
Kasi ginawa dito ni may para unawaan ko rin. Base lang ko sa experience ko po. Sa 6 naman, at uuwi, pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na magkasama at sasabihin, masumpungan ko ang aking nawawalang tupa. Doon maging higit na magalak sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyang matuwid na hindi kailangan magsisi. Base naman doon sa experience mo yun. Ganyan din tayo sa ating mga kaibigan. Ganyan ba kayo sa inyong mga kaibigan? Sa tuwing mayroong salo-salo sa ating tahanan, tinatawag natin sila para kumain. Diba? Pagdating sa kainan, alam ko na kung sino. Ayun si Gabo. At magsaya dahil mayroong kaarawan sa ating pamilya. Siya naman, nagagalak siya dahil sa isang tupa niyang nawawala, muling maibabalik. Ako yun eh. Naging magalak sila nung bumalik na ako sa kanila. Kagaya na lang na nangyari sa akin, ako'y makasalanan, pero muling naibalik sa tahanan ng Diyos. At magalak ang Diyos sa aking pagbabalik sa tahanan ng Diyos. Hindi lang halata. Ezekiel 34:11. Pinili ko lang dito. Hindi ko na binuo eh. Kasi mahaba. Sa 11 verse 15. At ang aking hahanapin ng aking mga tupa ang naliligaw at ibabalik. Ang mga naliligaw ay aking tatalian. Ang mga nasugatan at aking papalakasin. Ang mahina, may tanong sa inyo. Ano? Sino dito nasugatan? Bagay, magagaling na kayo. At pinalakas ni God. Ano ba sa inyo dito, pinalakas ni God? Wala. Sablay. Try mo. Kung ako tatanungin nyo, nasugatan din ako. Kung nawala lola ko, sa paglisan niya dito sa lupa. Dahil doon, nagsimula na ako sumunod sa mga barkada. Gumawa ng mali, ng pagkakamali ko sa buhay. At sa maling landas na tinahak ko. Nagkaroon na din ako ng mga bisyo. Sigarilyo, alak at subay. At saan-saan na rin ako napunta. Dahil gusto ko makapag-isa at malayo na rin ang loob ko sa Diyos. Dahil alam ko sa sarili ko, ako na lang mag-isa sa buhay. Dahil wala na pinakamamahal kong lokla. At siya rin kasi nagturo sa akin manalig sa Diyos. Pero, sa mga nangyari sa buhay ko, ngayon, madami ako natutunan. Mahirap pala mag-isa sa buhay. Wala kang masasabihan ng mga problema mo, kahit kasama mo mga barkada mo. Mahalaga pa rin masasabihan mo ng problema mo, magulang mo, dahil sila makakatulong sa inyo.
o sa akin. Kaya pagbalik ko sa tahanan ng Diyos, damang-dama ko, nararamdaman ko na lumalakas ang aking loob at dating mahihain, yung loob sumobra, bumabal. Hanggang ngayon, nadadala ko. Dahil mga hindi ko nagagawa dati, ngayon nagagawa ko na. Dahil sa Diyos na binigay niya sa akin ng tiwala sa aking sarili. Sinabi ko sa sarili ko, ibabahagi ko sa iba ang binigay na lakas ni God sa akin. Kaso, hindi ko na siya magawa. Dahil nahiya na ako makipag-usap sa iba. Lalo na pag di ko kakilala. Sabi naman dito sa Romans 5 verse 5:11, at hindi tayo kinakahiya ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na binigay niya sa atin. Kagaya ko, hindi ako nawalan ng pag-asa sa buhay na pagbabago pa ako. Dahil alam ko, hindi na ako magbabago. Tama. Hindi tayo mo pagbabago nito. Then, dahil wala na sila wala sa akin, dahil sa aking mga nagawang mali, hindi ako sinukuhan ng Diyos. Dahil alam niya anong dapat gawin sa buhay na binigay niya sa akin. Pinadama rin sa akin ni God ang pagmamahal niya sa akin sa pamagitan ng ating magulang. Ibinigay niya rin sa ating ang Espiritu Santo para mas lalo pa natin makilala ang Diyos. Isipin natin, ginawa ni God, pinasan niya ang krus para sa ating mga kasalanan. Kahit alam naman natin, kaya niya iligtas ang kanyang sarili, pero hindi niya ginawa. Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya kahit tayo makasalanan, dahil ganun, tayo kamahal ng Diyos. At sinabi mo kasi sa iba, pinagmamalaki mo ang Diyos, sa isip ng sa iba, madaling sabihin, mahirap gawin. Kung pinagmamalaki mo ang Diyos, hindi dapat sinasabi, ginagawa yan sa ibang tao. Kagaya na lang pagtulong at pag-preach sa maraming tao, sa pamamagitan niya doon, mo mapapakita sa kanila na pinagmamalaki mo talaga ang Diyos. Kagaya na lang ng ginagawa ko, makipagsundo ako sa Diyos. Kaya, andito ako sa harapan niyo. Nagbabahagi ng experience ko sa Diyos. Yun. Seryoso na kayo. Diba siya niya seryoso na yun? Ini-invite ko kayong lahat. Kaya mga kapatid, magkaisa tayo, hanapin ang mga kapatid natin nawawala para maibalik sa tahanan ng Diyos. Huwag tayo mawala ng pag-asa na makabalik sa atin ang mga kapatid natin na nawawala. Dapat mas lalo pa tayo sipagin, hanapin ang mga kapatid natin. Dahil mas kailangan nila tayo. Kaya ipag-pray natin na mahanap nila ulit ng tunay na saya na kasama ang Diyos sa buhay nila.
Try. Yan. Ayan, mag-pray na tayo. Number 1. Question and answer. Ano nagustuhan mo? Ano nagustuhan mo na verse or guidelines? Alam ko, mamaya. Number 2, question. Handa ka na ba hanapin ang ating mga kapatid na nawala? Bakit? Medyo ka lang po yun. Mababal tayo dito siya. Hindi, pahaba yun. Number 3. Willing ka ba invite ulit natin mga kapatid natin? Ikaw, willing ka ba? Oo naman. Plastic mo? Uy, record yun, boy. Hindi, okay. I-edit na lang natin. Edit. Hindi, sa totoo lang kasi. Sa totoo lang. Wala tayong plastikan dito. Thank you, nice. Okay na po.